Sa loob ng isang sabungan, nagkakagulo ang mga kalalakihang may kanya-kanyang manok na pinamumustahan. Sa pula, sa puti, may dihado, may liyamado. Hindi sila magkamayaw sa paghiyaw, ngunit biglang natahimik ang lahat nang pumasok sa sabungan ang isang makisig na binatang may bitbit na pangmalakasang manok. Hinubad nito sa mata ang suot na shades at isinabit sa suot na damit. Tumabi ang mga kalalakihang dinaanan. Nagtungo sa unahan na nakasunod pa rin sa kanya ang mga mata ng mga naroon. Tumaas ang isang kamay niya bilang senyas na maaari nang ipagpatuloy ang laban. Siya si Guillermo o mas kilala sa tawag na Guillier. Siya ang itinuturing na hari ng sabungan. Ito ang nag-iisa niyang bisyo at itinuturing na libangan. Mayaman, gwapo, maimpluwensyang tao sa kanilang lugar. Subalit nagtataka ang mga tao kung bakit hindi man lang siya kumukuha ng bodyguard, maski isa, para bang kampanteng-kampante siya na walang sino man ang magtatangka sa kanyang buhay. Dahil nga sa gwapo at mayaman, hindi na nakakapagtaka kung marami man ang magkagusto kay Guillier. Kahit na anong kasarian, gustong mapalapit sa kanya. Subalit isa man sa kanila ay walang makakuha sa interes ng binata. Hanggang isang araw, sobrang init ng ulo niya dahil napagtatalo siya sa sabong. Kaya mainit ang ulong nag-drive siya pa uwi. Sa sobrang bilis ng pagtakbo niya ay hindi niya napansin ang dalagang naglalakad sa gilid ng kalsada. Muntik na niya itong masagasaan. Tatayo sana ang dalaga, ngunit bigla itong bumagsak at nawalan ng malay. Nagmamadaling isinakay ito ni Guillier sa kotse. Sa halip na sa ospital ay iniuwi niya ito sa bahay, inihiga sa sofa at hinintay na magkamalay. Napabalikwas ng bangon ang dalaga nang mamulatan ng mata ang binatang nakatunghay sa kanya. Sinabihan siya nito na kumalma. Sinabi ng binata ang dahilan kung bakit niya ito dinala roon. Napaiyak ang dalaga nang marinig iyon. Pinigilan siya ni Guillier sa pag-iyak at sinabing magpakilala muna siya bago niya ipagpatuloy ang pag-iyak. Tumigil naman ang dalaga at sinabi sa mahinang boses ang pangalan niya. Anya, sa si Sheila, anak ni Mang Carding na dating sabungero. Nagpakilala rin si Guillier at sinabing isa rin siyang sabungero. Tapos tinanong niya si Sheila kung bakit dati ang sinabi nito. Nasaan na raw ang ama nito? Bakit hindi na nagsasabong? Sumagot ang dalaga at sinabing sinundo na ni San Pedro. Aalis na sana si Sheila sa malaking bahay na yon. Subalit naalala niya na wala na nga pala siyang mauuwian at gutom na siya. Umalis na kasi siya sa dati nilang lugar at nagpakalayo-layo upang hindi masundan ng mga kalahi nilang aswang na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Si Guillier naman ay nag-alok ng tulong kay Sheila dahil sa itsura nito ay mukhang kailangan daw nito ng tulong. Inunahan na niya ito na pwede raw itong manatili sa bahay na yon bilang kasambahay. Tutal ay wala siyang kasambahay. Nagulat ang dalaga nang malamang mag-isa lang naninirahan sa malaking bahay na iyon ang binata. Matapos magkasundo ay hindi na nga umalis si Sheila sa bahay na yon. Si Guillier naman, lingid sa dalaga, kaya niya ito pinatira doon ay dahil may naaamoy siya rito. Isang pamilyar na amoy na alam niyang hindi sa isang ordinaryong tao. Hindi rin alam ni Sheila kung ano ang tila nag-uugnay sa kanilang dalawa ni Guillier. Sa pananatili niya sa malaki at magarang bahay nito ay palihim niya itong inuobserbahan. Lingid sa kanya ay ganun din ang ginagawa ni Guillier. Lihim din siya nitong inuobserbahan. Isang gabi, isang grupo ng matitinik na masasamang loob ang umakyat sa bahay ni Guillier. Naramdaman iyon ng dalaga kaya't agad itong nagmulat ng mata. Naabutan niyang nasa sala na ng bahay ang mga ito. Agad siyang tinutukan ng mga ito ng baril. Hindi naman nag-aksaya pa ng panahon si Sheila. Ipinangako na niya sa sarili na hindi na siya magpapadihado sa kahit na sino. Kaya naman sa isang iglap ay daig pa niya ang Texas na umatake sa kanyang mga kalaban. Nagmistula namang may hinang klase ng manok ang mga masasamang loob na agad natalo sa laban. Nagulat si Sheila nang marinig ang palakpak ni Guillier habang pababa ito mula sa ikalawang palapag kung nasaan ang silid nito. Sinasabi na nga raw ba niya
at hindi ordinaryong dalaga si Sheila. Nakaramdam naman ng pinagsamang takot at hiya si Sheila, kaya nagmadali itong lumundag palabas ng bahay at bakuran ni Killier upang umalis na sana roon. Ngunit nabigla siya nang mabilis makarating sa harapan niya ang binata upang mapigilan siya. Sa mahinang boses ay sinabi ni Sheila na hindi rin pangkaraniwan ang binata. Hindi na nagkaila pa si Killier mula sa pagiging isang tao ay nagpalit siya ng anyo bilang isang aswang na mabalahibo at may mabangis na anyo. Tapos ay muli itong bumalik sa pagiging isang makisig na binata. Inabot niya ang kamay kay Sheila, isang senyales na nais niya itong manatili roon. Marahan namang tinanggap ng dalaga ang kamay ng binata, tanda ng pagsang-ayon nito. Mula noon, ang dalawa ay nagkasundo, naging magkaibigan at napalapit sa isa't isa hanggang sa si Killier ay magtapat na ng damdamin niya sa dalaga. Noon lamang nakadama si Sheila ng ganoong pakiramdam, kaya malugod niyang tinanggap ang pag-ibig ni Killier. Sa kapila nun, ay nanatili pa ring mainit ang pangalan ni Killier sa sabungan, bagay na tinutulan ni Sheila dahil ipinapaalala niyon ang kanyang ama na nagdudulot ng lungkot sa puso niya. Naging daan din iyon dati kung bakit nagkaroon ng kaaway ang tatay Carding niya na naglagay sa kanila sa kapahamakan. Mas gusto niyang alalahanin ang ama sa masasaya nilang sandali na magkasama. Natatakot din siya na ang labis na pagkahumaling sa sabong ay magdulot din ng kapahamakan kay Killier. Ang usaping iyon ay naging madalas na dahilan ng kanilang pagtatalo, lalo pa at unti-unting naubos ang yaman ni Killier dahil sa sunod-sunod na pagkatalo. Naging mainitin ang ulo nito at nangyari na ang kinatatakutan ni Sheila na magkaroon din ito ng mga kaaway dahil sa sabong. Upang magkabati na sila at mapanatag ang kalooban ni Sheila, nangako si Killier na kapag nanalo ang manok niya sa malaking laban sa darating na linggo ay titigilan na niya ang pagsasabong. Nakaisip naman ng ideya si Sheila. Sa araw ng derby, inihanda ni Sheila ang sarili habang si Killier ay naghahanda na rin sa malaking event na iyon. Malaki ang tiwala niya sa pangmalakasan niyang manok. Habang hindi pa nagsisimula ang laban, ay hinihintay niya si Sheila dahil nangako itong manonood. Ngunit hanggang sa nagsimula na ang laban, ay hindi niya nakita ni anino nito. Nang sumalang na ang manok niya, ay nakaramdam ng pagkabalisa si Killier. Parang may mali. Parang hindi ito ang manok niya. Napatulala siya sa nangyayaring sagupaan ng dalawang manok hanggang sa mapagtanto niyang ang manok ay hindi pangkaraniwan. Ginamit ni Killier ang kapangyarihan niya upang pahintuin ang laban. Nagpatalo na siya kahit pa nakakalamang ang manok niya. Ang makitang masugatan lang ito ay hindi na niya makayang tignan. Kinuha niya ang manok at dinala iyon sa loob ng kotse. Doon ay nagbagong anyo ang manok at naging si Sheila. Dari-daling ibinalabal ng binata ang jacket niya sa hubad na katawan nito. Tinanong ni Killier kung bakit niya iyon ginawa. Anang dalaga, gusto lang niyang makasiguro na maipapanalo ni Killier ang labang iyon para sa katuparan ng pangako nito sa kanya. Napapailing na sinabi naman ng binata na hindi nito kailangang ilagay ang sarili sa kapahamakan dahil handa naman niyang tuparin ang pangakong iyon, manalo man o matalo sa laban. Iyon sana ang sorpresa niya rito. Sa paggaling ng mga sugat ni Sheila, ay nagpasya silang magtayo na lang ng negosyo matapos ang kanilang kasal at ilaan ng oras sa isa't isa habang ang lihim na kanilang pagiging aswang ay nananatiling lihim sa lahat.